following yung previous last lesson natin was about yung concept ng congregationalism. Now, usapan po natin yung elders and deacons in the church. Okay? Good evening po. Pastor Don, mahina po yung volume nyo. Thank you for reminding. Kaya ko nga pala ito binili. Yeah. So, ang structure po ng ating lesson for tonight is divided into these 4 important parts. Una, yung biblical basis for overseer, elder, and deacon. And then yung lessons from the Baptist Way, which is one of your resources na authored by Stanton Norman. And then yung concepts still within the yung sa role ng elder and overseer, function versus office. At magbibigay po ako ng 5 practical suggestions po no, sa huli. Paano natin makikita yung possibility of assigning elders at saka deacons in the church. Okay? So siguro before I go on, gusto ko pong malaman kung paano nyo po sinasagawa kung sa church niyo kung meron po ba kayong mga elder, no? Or kung nasa ministry kayo bago kayo na pasama sa CCBSI ay kayo ay kabilang na mga elder noon bago kayo nag-take ng inyong, sabihin natin, role as pastor. Sige po. I-describe nyo lang po yung composition sa inyong local church. Pwede nyo pong simpleng sabihin na pastor tapos puro deacons lang. Pwede naman ganoon. Para lang makita natin yung picture sa inyong local church. In the case na kung meron kayong mga elders na. Hello po. Ayan, si Pastor Ramon. Sige po. Pas sa akin, doon dati sa naabutan ko doon sa RBC pa, yung sa church na member ako ngayon. May pastor, si Pastor Panga, at si Pastor Ses. Siya po yung parang associate pastor, tapos lead pastor siya. Hindi ko po alam yung setup. Para po hindi kami nakaranas ng may deacons. Tsaka yung setup is council tsaka pastor lang po. Kaya po nagkakaroon ako ng questions, what will be the difference sa structure nitong lesson natin. Kung ganun yung setup. So yun po, Pas. So hanggang ngayon po kasi wala kaming elder. Council, Pastor Ramon, ay mga ministry head, parang ganon. Apo. O kaya fellowship heads. Apo. Thank you. Apo. So hindi pa po ako nakaka-experience na may elder and deacon. Opo. Pas. Thank you. Okay. Tingnan natin. Yes, thank you. Salamat sa sa unang observation na ni Pastor Ramon sa kanilang local church. Meron pa ba iba? Ako po, Pastor. Yes po, Pastor Jun. Po, sa case po namin, dito po sa Jesus is Alive Christ Center Church, 17 years na po yung church. Bali, nung ika 14th year po lang nagkaroon ng elders. Bali po for the past 13 years ay, sorry po,
yung ika 8 years po, doon lang nagkaroon ng deacons. Yes po, yes po. Apo, ika 8 years po, nagkaroon po ng deacons. So, gaya po ng sinabi sa Bible, yun po yung naging base namin. Sa start po, parang 5 lang yung na-qualify namin na deacons. Mm, mm. Hanggang after po ng yung another 3 years na tumagal, so ibig sabihin po ay 11 years, na kumpleto po namin yung seven deacons. So parang ano po, wala pong term ang deacons sa amin until na-complete po namin yung 7 na deacons. So, yun po ang aming uniqueness kasi yung sa ibang church po ay parang ine-elect every term. Sa amin po hindi. Nakumpleto po namin yung 7 until now ay 7 deacons po. At sila pa rin po yung mula sa simula. Tapos po, after po ng another 2 years, so ibig sabihin po ika-14th, sorry po, tama, ika-14th year po ng church, ano po, yung aming senior pastor, tapos yung aming chairman ng council, naging ano po, naging elder po. Tsaka ako po, pumasok din po ako kasi galing po ako sa Mother Church eh. So naging elder po ako. 3 kami for a start. And then meron pong isang pastor na from abroad na umuwi na, nag-for good na. So ginawa din pong elder. Mm, So mm. 4 po. Tapos yung pong isa sa deacon na nakita naming ano po, na nakita naming may potential po to be a pastor ay bali nasa ginawa na rin pong eldership. Mm, Kaya okay. bali 5 po kaming elders, Opo, pastor. opo. From the deacon, tapos isa sa from the council, at 3 po yung pastor talaga Mm, kami mm. na Opo, full-time. opo. Ganun po yung aming setup. May question po ako. Ito ano kasi ano tawag mo dito. Importante rin po ito eh. Doon sa mga elders na nabanggit nyo, Pastor John, ilan sa kanila ang ordained? Bali, ordain po ng SIBAP, pastor? Opo. Kasi, Wala pa kasi, po. kasi, sorry. Before I go on, sa autonomy po ng local church, ang local church po ay pwedeng mag-ordain ng elder, no? So, pwede niyo pong pwede kayong magkaroon ng programa na i-ordain ninyo yung inyong elder. So, Apo. yun po yung question ko po. Apo, ganun, tama po, pastor. Yung autonomous po namin, kami po yung nag-ordain ng mga elders po. Tapos yung official po na ordain ng SIBAP, wala pa po. Kasi 2 po kaming candidate ngayon for Sige, next sige year. po. Yes. Yun po. Yun lang po yung mahalaga merong we call it consecration process na ginawa. Apo. Okay, thank you. Tsaka yung pong question na yon, Pas June, ay maganda po yun na maging guide rin po, no, para sa ibang mga local church. Ito yung ating organization na active sa CCBSI. Kung yun po, narinig niyo po, no, kung meron po kayong tanong na gusto ninyong i-adapt ano yung procedure na ginawa, nandiyan po sila, Pastor John, para matulungan po tayo. Okay? At ilan pa? Siguro kahit isa na lang po, magpapaliwanag po ng yung we wish to call it a programa o structure po sa inyo po, local church. Anyway, siguro mamaya, pag meron kayong ay, Carl, meron ka bang gusto mo i-describe? Ay, wala po. Okay, sige. Sige, let's move forward. No? So, ang kahalagahan ng pag-aaral natin, no? This lesson equips the church to understand the biblical roles, qualifications, and responsibilities of elders and deacons, ensuring leadership that is faithful to Scripture. No? It helps local churches develop godly leaders who shepherd
serve and strengthen the congregation for effective ministry. Okay. So, punta po tayo dun sa unang bahagi ng ating lesson, which is biblical basis, no, yung plural form for elders at saka deacons. Okay? Simulan po natin yan dun sa 7. Okay. At, ayan, taga lang. Lalaksan ko po. So, parang nagbabago po. Okay. Or hawakan ko na lang po yung mic ko po. Hawakan ko na lang. So, yung 7, no? Na makikita natin sa Acts 6, 1 to 7, no? Sa English Standard Version po yung ginamit ko. Now, in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews. Teka lang. Because their widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, speak out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch. These they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. Now, tingnan din natin yung mga biblical basis na may kinalaman sa overseer o yung from the Greek word episkopos, no? Overseer ang gamit ng ang piniling translation or word ng King James version was bishop, no? Ito yung Greek niya ay episkopos. Makikita ito sa 1 Timothy 3:1, 2 Timothy, verse 2 at saka Titus 1 and 1 Peter 2. So yung episkopos, tiningnan ko po yung um, functional meaning niya from BADG. That's edited ni Bauer R. Dunker at saka Gingrich. No? Episkopos is the one who watches over, no? Or a guardian. One who served as overseer or supervisor with special interest in guarding the apostolic tradition, which is when we say yung episkopos from yung use dun sa later, yung sa patristic era, pwede na natin masabing 2nd to 4th century AD. Ito po ay nagbabantay ng teaching of the apostles, no, based sa writings ni Origen at saka ni Hippolytus, no. Looking back naman sa Old Testament, yung Old Testament use na to, which is na nakita from Nehemiah, which is pwede nating masabing late 4th century, no, late 4th century writings, BC to na BC. Ay yung gamit in the case of Joel, son of Zikri, the Hebrew of episkopos is pakid, no? Pakid. At ganun din yung use dito sa kay Uzi, the son of Bani among the Levites, Nehemiah 11 verse 22. So yung office o yung function na ito ay nakikita na sa sa kahit sa Old Testament. At meron pang sa Genesis 41:34 during the time ni Joseph, son of Jacob, no, let Pharaoh ay ang purpose ko dito para ma-distinguish siya dun sa Pharaoh ng Exodus, no. Let Pharaoh proceed to appoint overseers, yung plural niya is pakidim, over the land and take 1/5 of the produce of the land of Egypt during the 7 plentiful years. So
magiging katuwang siya ni Pharaoh. Ay ano no, ay um, likely ang function nila ay parang function as governors, no, or sa kung sa government natin sa Pilipinas, mga secretary ng mga ano no, mga departments. At ito naman din sa Titus, yung section na to from Titus 1:7 to 9. No? For an overseer as God's steward must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard or violent or greedy for gain, but hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. So, pag titingnan natin dito pa lang sa rendering sa Titus, makita natin yung ano no, yung combination ng qualification at saka ng kanyang yung duties, no? Qualification at saka duties. Now looking at yung ano no, before we move dun sa 1 Timothy 3, ginamit din ito as a title for or yung function ni Jesus, no. Pero yung kanyang function as overseer is unique, no. No. Sabi dito, he referring to Jesus himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your soul. So that's referring to Jesus. It's unique function na meron siya, no? Hindi kagaya ng nagagawa ng tao. Pero at least we try to imitate, no, as yung based dun sa ating yung hanggang sa ating makakaya, no, to imitate Jesus. Excuse me. And so 1 Timothy 3:1, yung passage that you are familiar, most of us are familiar with until verse 7. The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. So, again, dito sa passage na to, makikita natin yung qualification and some of the tasks, no? But yung task dito ay hindi exhaustive, no? So, hindi yung kunyari, how to manage his household, how will he care for God's church? So, hindi maliwanag or hindi detailed, no? Hindi detailed yung kahulugan ng paanong pangangalagaan yung God's church. Okay? Tungkol po sa elder or yung presbyteros yung Greek, meron po siyang 3 usages sa Bible na makikita natin. First, pertaining to being relatively advanced in age. Yung simple matandang lalaki. Ganoon. No? Na ang focus dito yung kanyang edad, kaya siya, of course, we can also think of yung lawak ng kanyang experience, kaya siya ay ginagalang sa community. And of course, second, yung elder as presbyter sa sa church. Yung participation niya, yung leadership na meron siya sa church. At yung pangatlo, members of a group in the Sanhedrin. So ito yung mga Jewish elders. Okay? So
At least makita natin how nagpa-function ito sa Bible, no? Or kung sa activities within the Jewish or we say Judaism ay an officer of a synagogue, no? At meron verse sa 1 Timothy 5:19 nagsabi, "Do not admit a charge against an elder except on the evidence of 2 or 3 witnesses." No? At pag titingnan natin na to, bakit ganito? Kasi kung isa lang naman ang accusation, so parang bang pag pinayagan natin na pakinggan yung isa, eh kung merong sa loob ng 1 taon, eh merong 100 ang chinismisan niya si elder, no? No? 100 siyang beses. So lahat na lang niyan yon ay ano natin, no? So kailangan maging wise din tayo sa pag manage na yung pakikinig ng mga complaint, no? Laban sa ating mga elder. So ano rin yan, no? It also protects the office of the elder. No? At ako naman naniniwala kung merong mang isa, it also serves as a warning, no, to yung ating elder, yung presbyter ay pag-iingatan niya yung sarili niyang testimony before the people. Still with the elder, 1 Peter 5, ano to, 21. So, sorry, i-correct ko na lang. 20 to 21 siguro to. So I exhort the elders among you as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. So, merong may sense of yung no, yung nagagalak, no? Yung may pagiging masigasig, no? Yun yung yung motivation na meron yung elder, hindi napipilitan, hindi dahil lang pakitang gilas, no? Kung hindi meron talaga siyang may malalim yung kanyang spirituality, yung concern niya para sa sa kawan ng Panginoon. At ilang pang mga references, 2 John 1:1, the elder to the elect lady and their children, whom I love in truth. So, merong may metaphor ito, yung elect lady, referring to the ecclesia, yung church. At their children, meaning of course yung mga members, especially yung mga young na kasama ng kabilang dito sa sa community. And then ganun din uli, pinakilala ng author ng Letters of John yung kanyang sarili as the elder to the beloved Gaius, whom I love in truth. Now, mga yung biblical basis for the deacon ay diakonos. Pag-usapan muna natin yung yung activity, no, yung noun na diakonia, no? It means performance of a service. Hindi po ito yung tao, no? Kung hindi naka-focus tayo dun sa noun ng diakonia, no? Functioning in the interest of a larger public. Service, no, office. Rendering of special assistance, aid, support. An administrative function, service as attendant, aid, or assistant. At yung yung person, yung diakonos, okay? One who serves as an intermediary in a transaction. No? Pwede siya parang yung role ng isang boss tapos secretary. Siya yung may secretarial or clerical role. One who gets something done at the behest of his superior. So, at another word na provide ng BADG, Bauer, Arndt, Dunker, and Gingrich ay table attendance. No? At maging sa sa yung pagpapakilala sa Philippians 1:1, the letter, so yung pagbati ni Paul at saka Timothy, servants of Christ Jesus to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi,
with the overseers and deacons. So we see here ay ano na mas complex na ang organization dito sa Philippi, yung church sa Philippi during the imprisonment ni Apostle Paul. Okay? At interesting kasi Romans 16 1 dumoble ang ano, sorry. Ikaw correct ka lang. Yeah. Romans 16:1, I commend to you our sister Phoebe, a servant. So yung translation ng ESV ay servant, pero diakonon yung Greek, no? Of the church at Cenchreae, no? Cenchreae. So kung titingnan niyo yung nasa right ay ano yung Greek na nandoon sa right ay Phoebe, no? Phoebe, yung ano no, yung name ni Phoebe. Okay. Okay, now doon sa deacon at diakonos. So, in comparison doon sa first part ng 1 Timothy 3, makikita natin that there are similarities. But yung similarities between the episkopos at saka diakonos, may similarity. Pero mas demanding ang role ng episkopos. So pwede nating masabi yung mga diakonos, they are sabihin natin sila ang pwedeng maging tagasunod, no? Mula sa mga episkopos, pwedeng mga sa diakonos sila nagsimula. Natutunan nila ang servant leadership sa pagiging deacon. Okay, let's read. Diakonos likewise must be dignified, not double-tongued, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain. They must hold the mystery of the faith with a clear conscience. And let them also be tested first. Then let them serve as deacons if they prove themselves blameless. Their wives likewise must be dignified, nor slanderers, but sober-minded, faithful in all things. Let the deacons each be the husband of one wife, managing their children and their own households well. For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. So dito makita natin yung paulit-ulit na paggamit ng masculine form, no? Lalaki. Kaya ako nga po pinauna sa inyo, no? Yung sa Romans 16:1 na may mga dikonesa sa time ng New Testament Church, okay? Kung 'yun ang gagamitin nating basis, which means inaalaw kasi dito nakalagay ano no, yung uh, uh, be the husband of one wife, no? Yung concept ng masculine. So kung ilalagay natin to sa ating mga ladies, so she is the wife of one husband, no? So wife of one husband. Okay. So let's understand, no? Understand the concept of elders and deacons from the secondary sources. Teka lang po ako. Okay. By the way, kasama natin sa room si Pastor Anthony Jordan ng Sibap Laguna. Yan, kasama natin siya sa Sibap Laguna na nagkasama po kami noon sa Philippine Missionary Institute. So welcome po natin. And then let's look at the secondary sources. So, ayan. Under the section, ito po sa Sibap Ministry Handbook 2009. Napag-usapan na po natin ito dun sa ating lesson ng ecclesiology. Pero dito, maganda babalikan natin para po ma-familiarize po tayo kung paano po ito dinidiscuss sa ating handbook, no? Sa ecclesiology section sa part ng 12, the church governance structure is composed of elders or bishop whose functions include shepherding or in more familiar usage, serving as pastors. All three terms use of the same office and the second office of deacon. That elders or bishops or pastors are terms used interchangeably
of the same office is clearly taught in Acts 20, 17, 28. Sa mga passages na to. Elders or bishops or pastors serve primarily as leaders of the congregation, while deacons and deaconesses lead primarily as servants to assist the elders. Okay? Let's move. Sa yung part 13, the church office of elder as seen in the New Testament is restricted to men while the office of deacon may include women. Yung sinabi ko po kanina. By the qualification cited of elders or bishops in 1 Timothy 3 and Titus 1, and all the other references to the same office in the New Testament, one can state conclusively that the office is limited to men. Admittedly, this has attracted very heated reaction and interaction among proponents and opponents alike, including, pwede ko na itong skip now, but by the very provisions for deacon qualifications in 1 Timothy 3, 8 to 13, the women are cited for the office. Kagaya ni Gunaikas, no? Gunaikas in verse 11 may indeed refer to deacons' wives. Yet the absence of a reference to bishops' wives in the same text begs an exploration. Phoebe is clearly identified as a deaconess. Kaya po natin, sa ating sibap, inaalaw ito. 14, the church governance structure affirmed by different denominations finds precedence in the New Testament, but some are more the products of historical development. Ito yung repetition ng lesson natin sa congregationalism. Nang sinasabi, basahin ko na po doon sa baba, no? The fact that the New Testament elders were appointed by the elders, no? So pinapakita dito hindi po election, no? Kung hindi appointed, no? Appointed ng local church pastor or pastoral team if you allow it. Pero given yung mga nangyari in the past, no? Appointment has led to abuses like simony and other similar political problems, no? Yung simony, yung binibili yung posisyon, ano? In addition, the rise of the mega churches in the modern times has led congregationalism towards some modified implementation. So, kung paanong nagsimula sa isang local church, no? At naging mega church siya. So, paano, of course, namumultiply dito yung ministries. That's a good thing. Namumultiply yung income, namumultiply yung population. So, dapat din yung sabihin natin, organizational management ay nakatuon din sa sa pagpaparami ng leaders. Now, ang elders sa atin pa rin sa CBAP ay voting members, no? Article 4 membership criteria, local churches with established biblical leaders, pastors, elders, overseers, deacons, or core leaders, and a minimum number of baptized members as prescribed by the National Council. Ayan. And reflected in the policy handbook. Ano pa? Section 3, representation and voting. Church representation. Each member church shall be represented by its leaders, pastors, elders, deacons, or other designated officers who may participate in CBAP assemblies, conferences, and events. So, automatic ito pag kunyari nagkakaroon ng kagaya ng mga training na ginagawa natin, no? Ito ay nagiging open sa mga kinikilalang, no, deacons, elders, at saka pastors sa mga local churches. Yan, para sila po ay bona fide, wini-welcome po ng mga activities ng CBAP. No? Okay, ito naman ay yung sa secondary sources natin, doon sa aklat na The Baptist Way. No? Tungkol po doon sa the 7 muna, yung 7. Okay? This passage documents the serious problem of the benevolent distribution of food. The widows of the Hebraic Jews were receiving daily distribution of the allotted meals, while the widows of the Hellenistic Jews were being overlooked. Napapabayaan sila. Hindi nagiging pantay ang distribution. No? 2 issues were of particular concern. How would the daily distribution of food take place? And who would be responsible for this task? Yun yung nabuong mga problema dahil dun sa
napapabaya ang mga Hellenistic Jews, no? The presence of the apostle makes the manner of resolution even more astounding. In Acts 6 verse 2, the apostles acknowledged that they must continue in what they had been commissioned by God to do, na hindi dapat mai-interrupt, which is the preaching about God. They, the apostles, instructed the church in Acts 6 verse 3 to select from among you 7 men of good reputation whom we can appoint to this duty. The proposal pleased the church that they thus proceeded and selected 7 men. After their selection, the church had them stand before the apostles who prayed and laid their hands on them. So merong important na consecration ceremony na ginawa po to ensure, no, na ang body, yung congregation ay nirerespeto ang pagtatalaga sa kanila, yung pagpili sa kanila, na tinatanggap ng congregation yung pamumuno, no, na meron itong pinili, itong piniling ito na ito. All the apostles were present. The manner in which the issue was addressed and resolved was congregational. The apostles looked to the church to assume ownership of this issue and resolve the problem. The entire congregation had the responsibility to identify those who were qualified, to perform. To perform this ministry. The apostles recognized and affirmed that the gathered church has the authority under Christ's lordship to oversee its own ministries, no? It almost seemed that they were recognizing in the church assembly the same kind of authority under God that Jesus had recognized dun sa statement in Matthew 18, verse 15 to 17. Yung sa yung passage about church discipline. Now, yung exposition ng the Baptist way sa overseer at elder, okay? The words pastor, elder, and overseer are used in the New Testament to describe the same office, where the terms are used interchangeably. The concept of elder focuses more on the character of the man, whereas the term overseer emphasizes the function. These two terms came to be used interchangeably as they both refer to the leaders of the congregation. The Greek word presbyteros conveys the idea of a wise, mature leader who is honored and respected by those of the community by virtue of the integrity of his life. The Greek word episkopos looks more to the work of the individual whose duty it is to provide oversight over the congregation. Now, ito yung provided pa rin doon sa yung the Baptist way. Yung 8 functions for the pastor or elder. At maganda itong reminder para sa atin na mga naglilingkod. First, the pastor has overall responsibility for the oversight and direction of the church. Okay? Second, the pastor is responsible to seek in all matters the mind of Christ, no? So magagawa niya ito by praying, by personal devotional study, at syempre kinakausap niya yung mga members regularly by malamang pagdalaw, di ba? Yung presence niya ay yung presence ni pastor nararamdaman para makita ni pastor yung pangangailangan. Third, the pastor must be up to teach, yung kakayahan na magturo, able to exhort the church in sound doctrine, and ready to refute those who contradict the truth. So in order to facilitate yan, ay nandun talaga yung responsibility ng pastor na talaga kailangan mag-aral, no? Magsikap. Fourth, the pastor shall provide instruction for the maintenance of healthy relationships within the church. Ito yung regular na yung of course, ang pastor ang nagiging daan para sa magandang pakikitungo ng mga miyembro sa isa't isa.
Kaya nga napakabigat ng qualifications na nakita natin na binabanggit kanina na familiar naman tayo at tinanggap naman natin yung ano yung hamon ng Diyos no ayon doon sa mga nakalagay sa 1 Timothy 3 at saka sa Titus 1. Fifth, the pastor shall exercise at least general oversight of the financial matters of the church. Okay? So, again, inilalagay dito na syempre merong treasurer. Mas maganda merong treasurer kasi bibili lang ng pako, aabalahin mo pa si pastor, di ba? Pero yung ano, yung pagmamanage kung saan nagagamit ang kaperahan, no? At siguro pwede nating masabi medyo mahina no ang ilang mga pastor sa area na to. Hindi naman dahil sinabi na the love of money is the root of all evil ay bawal na tayong mag-handle ng pera, no? Hindi po ganoon. 6, the pastor should lead no with appropriate congregationally in the appointing of deacons as necessary to accomplish the mission of the church. Iba-iba yung understanding natin when it comes to appointing, no? Kasi kung nasanay tayo doon sa sinasabing election, regular election, kunyari an office within 3 years, maganda naman na merong description, meron tayong set of bylaws para sa local church. Pero merong iba na naniniwala na ang pagiging diakono ay lifetime, okay? Kaya kung ito ay lifetime, talagang ano no tataas lalo yung standard sa pagpili no ng mga na nagtatalagang diakono. 7th and 8th, the pastor is to lead by example, no? At hindi na natin ito kailangan ng malalim na paliwanagan. Finally, the pastor is to lead in the exercise of church discipline, but not to the exclusion of the entire body, no? When warranted. Kaya nga hindi ko alam kung paano nyo sinasagawa ang church discipline sa inyo pong local church. Pero maganda, sometime mapag-usapan po natin yung tungkol po sa church discipline para lahat po tayo ay nabe-bless, no? Lahat po tayo ay nagkakaroon ng hindi lang ng ideya kung hindi ng ano ng mas mga dagdag na paraan, okay? So, moving forward, yun sa deacons naman. Deacons from the Baptist way pa rin na material. Okay? Sabi niya, deacons have played a significant role in Baptist churches throughout their existence. Early American Baptists identified 3 tables of service for deacons. Okay? They were to care for the table of the Lord's Supper, a ministry of administration over the ordinance. Deacons were also charged with a table for the poor. So ito yung ano, benevolence ministry, no? Deacons, okay. A ministry of benevolence and mercy. Finally, deacons were to exercise care for the table of the pastor, referring to their support and service in some aspects of pastoral ministry. Yung financial provision po. Yung management ng pera para matulungan po ang mga manggagawa. The office of deacon is not one of rule but of service, both to the physical and spiritual needs of the congregation. Just as the Lord became a servant, no, yung word na diakonon. So also deacons are to serve the congregation under the supervision of the pastor. Ulitin ko po ito, no? Also deacons are to serve the congregation under the supervision of the pastor. Pag titingnan natin, may pagka-episcopalian yung dating, no? Or meaning, yung pastor ang nagli-lead at ang mga deacons ang nag-execute nung mga inutos na pastor. Seemingly ganon, no? Diaconal service should enable the pastor to devote himself to prayer for the congregation and to oversight of the ministry of the word. Okay? So, ayun pa rin, binabalik pa rin yung reason na bakit nagkakaroon ng
paglilinaw ng ano no, ng ministry. Kaya maganda rin na bibisit natin yung mga existing bylaws or kung ang local church ay nagpaplano to mag-establish ng bylaws. Wag niyong kakalimutan yung mga considerations na ito. No? Deacons are to discharge their duties to the spiritual and material needs of the congregation and as service permits to the spiritual and material needs of the world. So yung mga mercy ministries. Pero to the point na wag naman mapapabayaan yung needs ni pastor, di ba? Baka naman ang daming pera na lumalabas sa local church. Yung pastor naman hindi naman nai-increasean, di ba? So magandang na natitrain natin ang mga namamahala, di ba? Inferences drawn from the qualifications for deacons suggest that deacons could have some oversight for the church finances and other administrative related responsibilities. In general, the office of deacon is one of sympathy and service. After the example of the Lord Jesus, especially in their helping one another in time of need. So, pwede yun. One time, i-consider nyo sa isang meeting, no? Ano ba yung mga tulong ng local church na dapat or sabihin natin, paano ba ang church na matutulungan? Unahin niyo muna yung kalagayan ng members niyo, no? Kasi pag binless ng Lord, saka niyo na muna isipin yung saka na pwedeng mag-move sa iba pang ministries, no? Lalo na kung napapangalagaan yung financial needs din ni pastor, di ba? Okay. Function versus office. No? Nakapalaw pa rin po ito sa The Baptist Way na material. Our pastor and deacon offices of the church that are mandated by the New Testament or oversight and service. Functions that the church is simply required to perform. To ask the question another way, can a group of believers be a church without the presence of a pastor and a deacon? Does the New Testament require that a local church have a pastor and deacons? No? So, kailangan ba talaga meron, di ba? Question. Churches must ensure that their ministries are biblically faithful and appropriately functional. Certain scriptural passages indicate, however, that having the right person to perform those duties is equally significant. Na? Yung faithful and at the same time, nakakapag-function siya ng tama. For example, in Acts 13:1-3, the Holy Spirit led the believers at Antioch to set apart Barnabas and Saul for a particular mission. This passage indicates that God had a unique calling for these two men. Not just anyone would do so. Hindi yung kung sino na lang gusto magmisyon, magmimisyon, di ba? Only Saul and Barnabas were consecrated by the Spirit for the particular task. The passages that list the qualifications for overseers and for deacons are even clearer. First discussion focuses on qualifications for overseers and deacons, not on their duties. No? Ang ganda, no? Mas pinapahalagahan ni Apostol Pablo, yung sa liham niya kay Timoteo, yung quality, yung character ng tao. No? Kasi yung duties, matututunan yan with guidance, with practice, pag-attend ng mga seminars and training, matututunan yan. Pero yung ugali, no? mahirap antag mo doon. Kailangan may malalim na experience yung tao, yung presence ng Lord sa buhay niya para masabi natin na magiging qualified yung tao to do such. Although Paul does mention that the overseer must be able to teach, he does not give a list of responsibilities. This must be inferred from the names of the offices, the qualifications themselves, and other passages of Scripture. The list of qualifications indicates that certain individuals would be qualified to serve and others would not. Okay? So mayroong magaling magturo sa church pero hindi qualified.
So we need to accept the fact na dagdag na ingat at saka quality tayo over quantity. Kung hindi pa time, kunyari sa pagtatayo ng isang local church, kung sa loob ng 5 taon, dadalawa pa rin yung diakono, so let it be. Ang mahalaga dito ay sa harapan ng Diyos, sila ay, tawag mo dito, nagagampanan nila yung kanilang tungkulin sa harapan ng Diyos na may malinis na konsensya, di ba? Importante yun. Paul places as much importance on the quality of character as he does on the nature of the duty. If the emphasis was only on function, qualifications would be of secondary importance. The point would be getting the job done, not the correct ko lang po. Not the character of the man who performs the duty. These and similar passages suggest, however, that certain ministries of a church can be performed only by those who meet the biblical qualifications. A person who attempts to serve as overseer or deacon and does not meet the biblical qualifications is disobedient to the word of God. Okay? So pwede pala kaya nga dagdag ng pag-iingat sa atin sa pagpili ng leader. Naalala ko noon sa BCC Main, papunta na kami ng yung kasi ang deacons doon every 3 years, no? At merong mga nominations bilang isang congregational church. May mga nominations, pero sa pastoral team meron kaming screening, no? At doon sa screening, merong mga gifted sa teaching pero hindi qualified, no? Because of character at saka availability. So hindi lahat ng tao hindi, sabihin natin may mga taong maganda ang quality ng life nila pero hindi naman available, di ba? At meron din naman na talagang mahusay sila sa gift sa serving. Hindi masyado sa leadership. So kasama na rin naman na yun. Kung makikita mo, kung yung tao ay mahusay sa isang area within the local church, sa aspect ng kanyang service, minsan mas magandang hindi siya tanggalin doon. No? Minsan mas maganda na i-keep niya na lang yung role na yon at umanap na lang tayo ng ibang pwedeng maging deacon. No? And then, yung kanina pa natin pinag-usapan, bakit ba important ang elders? Okay? First, as the early church developed, where clear evidence exists on the subject, the Bible indicates that qualified men served as deacons and overseers. By the time Paul wrote the pastoral epistles, the expectation was that elders and deacons were essential for the proper function of a church. No? Yung essentiality. No? Paul wrote to Titus in part to instruct him to set right what was left undone and to appoint elders in every town, Titus 1:5. The well-being and vitality of the churches in Crete necessitated the right men serving in offices. The second reason, bakit importante ang mga elder, no? The implications of 1 Timothy 3:1-13 is that both overseer and a deacon are necessary and definitive for a group of believers to function as a church and to be obedient to the instruction of God. No? So, ayun po. A second consideration is the need for order within the life of a church. A church officer is a man who has been God called and God equipped and who has been publicly recognized by the church to perform certain functions for the benefit of the entire church. In Baptist life, pastors and deacons are recognized as officers of a New Testament church. The men who assume these responsibilities are publicly recognized. No? So, yun yung sinabi ko kanina, may hindi yung magugulat na lang yung mga tao, may deacon na, no? By a church as qualified to serve in these roles. Kaya nga mahalaga, meron pang panalangin at meron pang pagtugon, no?
merong pagtugon ang congregation to accept yung leadership na role na binibigay whether sa isang elder o sa isang deacon. Public recognition is important in order to fulfill their responsibilities in an orderly manner. Hindi yung maglilid sila ng gana tapos hindi naman sila susundin, no? So, may problem din yon kung hindi maayos yung recognition nitong mga deacons at saka elders na to. In public recognition and affirmation of church officers were absent, then the congregation would not know from week to week who would fulfill or perform the duties associated with this ministry. In other words, kung wala ang mga elders at kung wala ang mga elder and deacons, ay lahat si pastor gagawa, which is very burdensome, no? At syempre, ang question, anong gagawin natin? Babalik tayo sa Matthew 28, 19 to 20. Go and make disciples of all nations. No? Para mag-provide ang Lord ng mga deacons and elders sa isang local church. So, absence of elders. But it is incorrect to say that a church without these biblical offices is automatically invalid. No? Parang idea, dahil isang local church ay walang deacon, yung pastor lang nagpapakilos, may karapatan na tayong pintasan yung local church. Mali po yun. The offices of pastor and deacon should be present. But situations or occasions may occur when churches may find themselves without pastors and deacons. On such occasions, these congregations can still function as a church. For example, which is nakakalungkot, nahati simbahan. At doon, umalis ang mga tao, nangalahati, tapos kasama pa sa mga umalis yung mga may leadership roles. Pero, ayun, hindi ibig sabihin nun, give up na yung local church pastor, mag-alsa balutan na, hindi. Kung hindi, magpatuloy ang elders. No? Diligent effort should be made by the congregation, however, to secure pastoral leadership and diaconal service when the offices are vacant. These offices are normative and New Testament churches should seek as expeditiously as possible. So, para sa lalong madaling panahon. So, baka ito yung forthwith. No? To raise up qualified men to serve in these biblically mandated roles. Okay? Selection of candidates. Ito po ay galing doon sa yung may material akong i-refer po mamaya. Galing po doon. Selection of candidates. If the potential elders have not already been identified, the following suggestions will be helpful for recognizing men who may be ready or capable of becoming elders. Of course, nandun muna yung prayer. Pero iko-correct ko lang po ito. Dapat ganyan. Prayer. Yung Lord ang mag-guide, Lord, i-lead mo kami, ipakita mo sa amin yung mga tao na pwedeng mag-lead. No? And then of course, it's observed, look for God's grace in men's lives that would indicate a growing shepherd's heart. Ito yung mga, yung mga hanapin. No? 5 items, selection of candidates. Desire the work of an elder. Kailangan may desire sila. Di ba? Hindi yung ikaw yung nagpe-perso sa kanila. Uy, sige na, maging elder ka na, wala tayong elder. Hindi ganoon, no? Parang kawawa pa tayo at pagdating ng araw, pag nagka-problema, sasabihin sa'yo ng elder, inilagay mo lang ako dito, pastor, So, ikaw pa ngayon may kasalanan, no? So, kailangan meron siyang desire to do it. Kailangan maliwanag. Kailangan, bago mangyari yun, di ba? Ang laging question dyan sa spirituality is, kumusta ba ang prayer life mo? Kumusta ba yung pagde-devotion mo ng Bible? Di ba dapat meron ganon. Hindi mahirap. Mahirap doon pa lang sa basics bagsak na, di ba? At kung sakali, yung bang itatalaga mong elder, may Bible study ba siya, di ba? So minsan walang Bible study pero nagiging elder, no? Nagiging deacon. Hindi nag-evangelize, di ba? Walang passion for the lost. Anyway, yun na nga yung susunod. Have an aptitude for teaching the word.
the things which you have heard from me, ito yung 2 Timothy 2:2, in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men who will be able to teach others also. An overseer then must be able to teach. So yung pipiliin natin na mga kapartner natin to manage the local church is meron din naman kakayanang magturo, di ba? And then show concern for people's spiritual lives. Kasi kung tayo, ang church ay nag-exist para abutin ang mga makasalanan, so dapat meron siyang concern for the Great Commission, di ba? I exhort the elders among you, shepherd the flock of God among you, exercising oversight, not under compulsion, but voluntarily according to the will of God. Okay? Live an exemplary Christian life. So lahat ng ito, makikita nyo, yung 1 to 5, hindi ko pa didiscuss yung 5, no? Babagsak ito kung walang exemplary Christian life. Morally and doctrinally, di ba? At nandun talaga nangyayari na kahit sa isang local church, may mga makakasama ka doon at iba nga, meron pang leadership qualities, pero ibang doktrina. So kailangan, no? Kailangan ay may pagpapasakop ang isang church elder, no? Sa doktrina ng SIBAP, no? Naintindihan niya ito at nakikita niya kung ano yung limitations niya, no? Diba? And then compare well with the elder qualifications. Tingnan na raw natin yung 1 Timothy 3. So it is nagawa na natin kanina. Ang ending po natin ay pupunta po tayo sa 5 practical suggestions na we shall say whether ito po ay elder or deacon ng church. Kasi ang magiging question ng pastor, anong gagawin namin para makahanap kami ng mga yung sabing leadership, scouting for leaders, no? So una, establish an intentional elder training program. Okay? Mamaya may material po akong ibibigay tungkol po dito na guide po pasimula at sa gabay ng Panginoon ay kayo na po ang magpapatuloy na mag-expand, no? Create a structured process that teaches biblical theology, church doctrine, shepherding, leadership, and the responsibilities of elders using passages as 1 Timothy 3, Titus 1, 1 Peter 5 before appointing anyone to office. Okay? Second, develop future elders through mentoring, no? So hindi ka natapos yung yung hindi mo pinabayaan si elder sa training program. Dapat merong mentoring. Dapat ikaw ang nagbibigay ng advice, no? Sinasamahan mo, no? Paano sinamahan ni Apostol Pablo si Timothy? Pair potential elders with experienced pastors or elders who can model prayer, preaching, pastoral care, counseling, decision making, and servant leadership. Hindi po G12 ang ini-endorse ko dito, ah. Hindi po G12. Ang mahalaga dito ay mentoring at hindi nakapokus doon sa number, no? At kaya nga yun yung doon papasok yung wisdom ng isang senior pastor, no? Kung paano niya gagabayan ng mga niya, yung mga colleagues niya. Okay? And then evaluate character before gifting. Nasabi ko na po ito kanina, excuse me. Wag po tayo magmamadali, no? Yung merong mga gifted, yung for example, yung problem na Corinthian church, di ba? That an elder must be above reproach, spiritually mature, able to manage his household well, and respected inside and outside the church. Character should always take priority over talent or yung isang malungkot na word, popularity. No? Kaya nga mag-ingat kayo dun sa mga tinatalaga sa church na dahil sa dahil mayaman, o kaya giver, o kaya may influence sa politics o ganyan. Fourth, give progressive ministry responsibilities. No? Allow prospective elders to lead Bible study. Yun sinasabi ko kanina. Disciple members, visit the sick, teach sound doctrine,
and participate in ministry oversight and under supervision. So, gradual responsibility. Kumbaga, syempre wag bibiglayin ano, paisa-isa. At sabi nga doon, ah yung ano, yung parable of the talents, 'di ba? Yung binigyan ng kakaunti, pinagyaman niya yon, eh mapagkakatiwalaan siya ng mas marami. Gradual responsibility helps the church assess their faithfulness and readiness. Or sa pamamagitan ng ano, ng testing the waters, no? Yung elder o yung deacon mismo magsasabi, "Pastor, parang hindi ko ito linya." No? So, by giving him or her time para makita yon, sige, i-try pa natin. And then pag nakita nyo na um, pwede siyang ilipat ng ministry, no? So, yun yung pwede natin gawin. And of course, pray for and recognize qualified leaders publicly. Encourage the congregation to pray for future elders. Identify men whom God has gifted for leadership and publicly affirm or ordain them only after they have demonstrated biblical qualifications and faithful service. Again, mauna muna yung nagmi-meet siya yung qualifications bago nagkakaroon ng invitation to participate sa leadership. At ito po, meron tayo yung resource, yung na-download po na PDF galing po sa ang pamagat Elder Development Program, no? By Biblical Eldership Resources ng product po siya ng Colorado 2015. Okay, dako na tayo sa mainit na mga discussion tungkol po sa ano, sa ating elder at saka sa mga deacon. And even po sa siguro habang ano, nag-iisip kayo, yung paggamit ng word na bishop sa local church lang yun. More, ano, pero as much as possible, medyo allergic ang SIBAP pag ginagamit yung term na bishop kaya mag-stick na lang tayo sa overseer, okay? Yan. Okay. Meron kayong ano, gustong i-share, meron kayong tanong, bagong natutunan sa ating napag-aralan, sige po. Sige, Pastor Ramon. Ay, si Pastor Ramon, tapos si Pastor John. Sige. Pastor Ramon. Kasi itatanong ko lang po, no, yung po consist ng 7 elder is pwede yung sa mga kasama yung mga daughter churches or sa isang specific congregation lang? Ini-imagine ko kasi yung composition ng Jerusalem Church no? Kung noong sa Acts chapter 2, sabi doon 3,000 yung no? 3,000 yung mga mananampalataya. Mga Hudyo ito kasi sila yung nasa Day of Pentecost no? Ganun karami. So yung 7 imamanage yung ganoon karami. No? Medyo hindi siya proportional no kung sa ating ano no standards no, parang hindi siya proportional. Pero hindi naman kailangan magkaroon ng 7. Yung based sa huli nating bahagi na pinag-aralan, no? Ay ano ay ang bibihira yung makakita ng ano sa isang local church na kailangan umabot talaga sa 7. Ang mahalaga nito meron kang 3, maaasahan mo naman, di ba? Meron kang 10, yung 6 naman doon, pala absent naman. So, di ba? So, hindi rin siya talaga sa numbers So, merong 3, pero nagagawa niya yung trabaho ng 10, di ba? Mapalad ka, pero mas maganda na rin na meron pang idadagdag kasi kawawa naman yung 3, baka kunin agad ni Lord. No? Sige. Ewan ko kung nasagot ko. Ewan ko kung nasatisfy si Pastor Ramon doon. Yung po pas na tanong na ano,
pwede po magsama-sama yung mga sa mother church tapos yung mga daughter church na sila po yung maging composition ng mga elders natin sa isang church po natin. Or talagang sa isang church, ang ideal is meron talagang may mga ganong deacons and Opo. elder po. Papasok pa rin kasi tayo sa issue ng autonomy. No? Pastor Ramon sa autonomy, paano ano yun? Paano tayo magiging successful sa autonomy? No? Pwede yun yung patuloy sila sa fellowship. Okay? Patuloy sila sa fellowship. Isang local church na nanganak ng 3 iglesia, so merong 4 na churches na nagpe-fellowship together. Para ayun, pwede yun, nagmi-meeting yung kanya mga elder. So again, hindi tayo tungkol dito sa bilang. No? Ang habol natin dito ay qualify talaga, nakakapag-function sila according sa needs ng local church. Thank you. Pastor Jun, kayo po, may tanong din po kayo. Ako po, Pastor. Good evening po ulit sa lahat. Opo, Pastor Don, kasi sa akin pong pag-observe din po sa mga churches, parang ang isa pong medyo challenge or struggle po, doon po kasi sa list na binigay po ni Apostle Paul sa qualifications ng elder at deacons, especially po sa deacon, ay malilinaw po yung sa biblical, yung nakalist po, no? Opo. Pero ang tanong ko po ay una po, ang local church po ba ay parang nagkakaroon ng iba't ibang interpretation tungkol po sa pag-i-implement po ng strictness doon sa qualification? Kasi po parang nakikita ko nagkakaibang mga churches when it comes to strictness level. Yun po, no? Pangalawa po, halimbawa po, okay naman yung character, okay naman yung ability, yung gift, pero meron pong sasablay sa isa. Halimbawa po yung hindi ma-manage yung mga anak. Halimbawa po yung mga anak po ay hindi Christian. Opo. Kasi po ang isang po ay nando naman po yung desire. Maganda naman po talaga. Kaso nasa legal age na po yung mga anak, hindi niya na po makontrol. Siyempre po may sariling desisyon. Tama. So yun po yung struggle ngayon sa pagpili ng deacon. Paano po yun sa ganong bagay, Pastor? Masasabi ko dyan, doon sa part na yon, many leaders fall short no, sa area na yon. Okay? At hindi lang ito deacon, baka yung pastor mismo. No? So kung ang magiging advice ko dyan, no, lalo naman kung nakikita natin, qualified naman siya on both areas, meron siyang malalim na spirituality, at saka meron siyang gift, no? Kung hindi natin siya bibigyan ng daan, hindi niya magagamit yung gift na yon na binigay ng Lord sa kanya. So mag-extend tayo ng grace, yun ang masasabi ko. Mag-extend tayo ng grace sa area na yon, kasi kung magiging strict, kunyari ang local church ay magiging strict, yung leadership ay magiging strict tungkol dyan, madi-disqualify talaga siya. Pero sa akin lang, yung tao, kumbaga parang bang yun yung tinadana ng Diyos sa kanya di ba? Asawa niya hindi niya mawin, mga anak niya hindi niya mawin. Pero may naghahalo tayo doon sa gitna ng grace and law di ba? Grace and law. So kung sa akin mas maganda pairalin yung grace at baka yun din ang maging daan para mawin niya yung family niya. Siyempre, kung yun yung nakikita natin. Baka, Pastor John, baka may dadagdag ka doon. Yun nga po, Pastor, yung point ko na yung nakalist po na qualification, sometimes po parang depende po sa leadership ng local church kung paano po yun ilalapat, yung strictness level. Tama po kayo, Pastor, no? Dapat po talaga may na grace, pero balance din naman po, baka maging president din naman na okay lang. So yun po yung
wisdom dapat from the elders or from the pastors sa pagpili ng deacons. Yun po yung nakikita kong lagi kahit mula nung nagsisimula po yung church, dalawang church po na pinanggalingan ko, yung mother church namin tsaka ditong outreach church, yun po yung doon po nagkaroon ng challenges hanggang na-overcome naman po. At tama po yung sabi nyo, no? Hindi tayo ganun ka-strict, dapat may grace kasi nakikita naman po yung pagkilos ng Lord sa development po ng leader na nagdi-desire talaga na mag-serve. Thank you po, Pastor. At saka, at the bottom of it, hindi naman tayo nagko-convert eh. Yung Diyos pa rin nagko-convert. Diyos ang nagko-convert, yung Holy Spirit ang nagmo-move. At yung sa leadership ng isang kapatid ay ganoon ang kanyang kinainatnan, di ba? Although meron na kaming narinig na ganyan yung excuse din noon, siya ay nominado para sa pagiging elder, pero ang naging response niya, Pastor, yung family ko kasi, yung family life ko eh parang hindi ko masabing okay, kaya yun yung naging dahilan. Pero again, kung yung tao mismong nakakita, kasi kung hindi willing, di ba? Kung hindi willing yung manggagawa, so bigyan na natin ng kalayaan kasi nga nilagay nga doon sa ano eh, the one who desires the office of a overseer desires a noble task. So kung walang desire, 'di ba, mahirapan tayo doon. Okay? Salamat Pastor Ramon, Pastor June. Pa ba mga kwento tungkol sa management ng mga deacons? Pastor, baka pwede po mag-add lang, mapahabol. Oo naman, kahit tatlo. Pastor, napakaganda po itong ating napag-aralan kasi po, totoo po, based sa experience tsaka sa observation natin, lalo na po sa CBAP, may mga churches po talaga tayo na struggle po yung pastor paano magsimula ng pagtatatag ng mga deacons at papunta po doon sa eldership leadership. Meron po ako nakausap ng mga CBAP churches natin na until now po, wala pa pong ganong leadership group, yung deacon tsaka yung eldership. So maganda po ito. Kaya yung materials nyo po na binigay sa amin din, maganda pong guide at sana po makatulong sa marami pa nating mga churches po na wala pa ring eldership and deaconess. Yes po. Salamat po, Yes po. deacon or deaconess. Thank you, Pastor. Kasi send ko lang po sa chat natin yung Elder Development Program na PDF. No? So, maganda i-check nyo rin po yun. Sige, salamat. Kaya habang nag-iisip kayo, yung isang comment about congregationalism, nakita natin, di ba, yung last meeting, yung difference ng Episcopos, ng Presbyterian at saka ng congregationalism. Mahirap po lalagyan ng balance, pero kailangan maisip na natin to. Sa Episcopalian, yung pastor ang head ng lahat at ang tendency and even temptation sa kanya maging overpowering to the point na masyadong na-emphasize yung submission to the authorities, di ba? Pag sa case naman ng Presbyterian role, na yung elder ay ilalagay mo sa taas, yung sabihin natin, usually yung konseho ng church, no? Masyado naman nagiging powerful yung konseho. No? Hindi ko na kailangan ulitin, no? Yung pastor ay nagiging empleyado, no, ng local church. Pag sasabihin naman natin sa congregational, no? At ang bagay dito, pag hindi naintindihan ng yung qualification at function ng deacon, no? Ganon din ang pwedeng mangyari sa kanya doon sa Presbyterian, no? Na kung ang deacon, hindi maliwanag sa kanya, masyadong nagiging powerful yung deacon to the point yung pastor ay in danger na maging utos-utusan instead na anong tawag mo dito, ang babagsakan natin diyan ay si Jaworski, no? Yung siya yung coach, pero naglalaro siya doon, di ba? So dapat mas magandang relationship
nabibuild between the deacons at saka pastor. Pero ganun talaga yung reality ng life, no? At nararanasan ng ilan sa atin, kagaya ko na rin po, yung nadedestino sa ibang local church, di ba? At doon, ang dami na namang adjustment, marami na namang uri ng pakikisama, no? To the powers that be, at ah, yung nakakalungkot na katotohanan, no? Meron talagang mga nalalagay sa position pero wala naman hindi pasok sa qualification, no? Lalo na with regards dun sa spirituality, sa maturity, di ba? So parang puro puro edad lang. So ano, ah, kung paano natin talaga ano 'yon, sasayawan yung tugtog, no? Yun, paano natin sasayawan yung musika. Yun din yung isa kang minsan nakikitang weakness ng congregationalism, no? So dapat din mailagay ito sa proper understanding and context, no, para nabibigyan naman yung pastor yung what is due, no, sa kanya. Okay, wala na? Parang wala na nga. So again, thank you, no? Ay, Pastor Igor. Ay, opo, Pastor. Good evening Opo, po. opo, opo. Ano po, tungkol po dun sa katanungan kung qualification. Naku, ngayon pa naputol. Baka dahil sa ulan, umuulan dito sa amin ngayon eh. Dama yung... Pastor Igor, Nakuha pwede niyo po. ano muna, wag ka muna mag-camera. Sige Wag ka po, muna sige po. mag-camera, sige po. Sige po. Opo. Yung pong tanong ko, hello po. Yes Yung po, tanong ko, carry on. yung po bang na-ordain na matandang binata na pastor sa CBAP? Kasi po, di ba, si Pablo ay matandang binata. Tapos siya rin nagbigay ng qualifications kay Timothy saka kay Titus, no? Kung ano yung dapat napiliin kung may magde-desire na maging pastor. Mm-mm. Sa atin po ba sa CBAP? Kasi parang wala ako nakilalang pastor na CBAP na na matandang binata eh. Meron po ba kayong sa atin po ba sa Cavite? Parang wala rin ako nakitang ano. Sa ibang denomination, Pastor Igor, meron. May Meron kilala naman po. ako. Mga Oo. naging katrabaho ka pa noon. Pero Pero sa atin, ano bang masasabi niyo na mga kapatid? Kasi sa Yes. sa BCC meron noon na nominate na maging deacon. Pero dahil nga hindi pa siya married, na-disqualify siya, no? Oh. Nagbibigay lang ako ng example. Pero ako, sa akin, ang masasabi ko diyan, ang pinakamahalaga doon yung tawag ng Diyos eh. Yung dapat ang batayan ng paglilingkod sa Diyos, hindi doon sa dahil single ka o married ka eh. Kung hindi yung tawag ng Diyos eh. At yun yung magsusustain sa kanya eh. Although, syempre, yung sinasabi sa Proverbs, two are better than one. No? Mas maraming ma-accomplish yung dalawa. Pero hindi lahat, kagaya ng example nyo, Pastor Igor, ako sa akin, kagaya rin ng question ni Pastor Jun, no? Ako, ano pa rin, papairalin ko pa rin yung grace, no? Lalo na kung yung tao naman, dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon, eh may makakakilala sa Diyos at makakabuo ng local church, di ba? So bakit natin babawalan yung mga ganun tao, no? Pero again, yung question nyo po within CBAP, wala pa ako sabihin na lang natin sa ganito. Meron mga estudyante kunyari ng PMI, di ba? Nag-aaral pagpapastor. So single pa sila. No? So, pwede pa rin naman sila ma-ordain, no? Pagkatapos mag-aral, no? Kasi ang ordination naman, again, you can debate with me about this, no? Pero palagay ko pwede naman ma-exempt, no?
Again, Mhm. ako yun nagsasabi kung sa ano no sa idea ng ano no ng as far as the ministry and the propagation of the church is concerned. Mm. Ah, Meron lang po kasi ako napansin dun opo. sa natin sa qualification, di ba? Yung sabi kasing, how can he manage a Yes, yes. church? Totoo. Kaya ako ang family. Kung wala nga ng family, Totoo, baka totoo. nga, Kaya nga. Oo. Oo. yun lang Opo. siguro ang Correct po dahilan yung kung bakit. observation nyo. Opo. At naniniwala ako mahalaga rin po yan. Thank you. Pastor Ramon, may dinadagdag po po. Yes po, na-i-open po kasi ni Pastor Rigor yung gandang question. Itatanong ko na rin po, ah, na ano po kasi ako, biglang pumasok sa isip ko. Ano po yung idea nyo sa freelance na pastor? I mean, wala siyang hinahawakang congregation. Ano po yung view ng SIBA sa bagay? Hindi ko kayang sabihin yung view ng SIBAP kasi ang dami. Hindi, ang masasabi ko lang dito, Pastor Ramon, i-describe ko sa ganitong paraan na Sige po. meron kang inerrant, no? Merong itinerant. Brother Carl, itinerant. Yung inerrant sa Bible yun. Yung yung description, yung parang yung meron kang tanim na puno ng mangga, yung seedling, no? Palipat-lipat ka, pero yung puno ng mangga, seedling pa rin siya, no? Hanggang sa dumating yung time na nakita mo, itong lupa na to, dito ko na itatanim yung puno ko. Dito ko na itatanim. So using that description, no? Yung journey ng manggagawa hanggang sa tuluyan niya makita na ang leading ng Lord sa kanya ay doon na siya mag-i-stay. So doon na natin pwedeng masabi na yun yung end ng journey niya, no? Ng kanyang paglalakbay sa mga kung saan lugar. So ino-open po natin 'yan kasi nga merong mga local churches biglang nawawalan ng pastor kaya nagpapatawag ng hiring, di ba? At baka pwedeng yung itinerant pastor ay magamit para doon. So we welcome po yung mga ganong realities, no? Hanggang yung tao na mismo yung mag-decide, sabi niya, dito na ako o kaya from other galing siya sa isang independent church o kaya sa iba, and then sabi niya, magde-decide na talaga ako na sa SIBAP na ako sasama. So yun yung pwede nating masabi. Sige. Yes, Brother Carl. Brother Carl. Brad. Yung mic pa rin, Brad. Carl. Kung Sige, sige. meron po Okay, okay. karanasan tungkol, Okay. may karanasan po ako tungkol dyan, dun Mm. sa mga itinerant pastor. Kasi Mm. uso po yung celebrity pastor ngayon. Parang ang tanong po kasi ni Kuya Mon, yung yung mga preacher yung mga pastor na pumupunta sa iba't ibang churches, tapos nagtuturo, ganyan. Kasi nga uso sa US yung celebrity pastor na observe ng mga Pinoy. Ngayon po, madami na, halimbawa, ikaw, pastor sa isang iglesia, dahil nga't may kasama kang mga, kumbaga, kapastor, na-invite ka mag-talk, parang nawili ka na mag-talk, nag-ikot ka na nag-ikot. Tapos nangyayari, parang may mga churches na napabayaan, tapos may mga pastor na senior pastor, ayaw na humawak ng church, iniisip na lang na, ay, ikot ako sa sa iba't ibang lugar dito sa Batangas, parang ganun. Totoo po ito nangyayari. Pero hindi naman sa natin, sa Oh. samahan. Oh. Sabi, tapos ang problematic, yung church na yun, yung senior pastor na yun, siya, yung NAR, yung New Apostolic Revelation. Ay, nako. Oo. Sige, sige. Opo. Yun yung parang isang tingin ko na parang dahil nga na tumatakas na din sa obligasyon na humawak ng flock. Tapos, syempre, sa bawat pagpunta mo sa iba't ibang lugar, mas malaki naman po talaga yung matatanggap. Hindi naman syempre, kumbaga tinitingnan ko din po yung yung sa compensation. Kasi syempre, pag isa iglesia, monthly yon. Pag nag-iba-iba ka,
Magkano yung bibigay doon, alam naman po natin. Siguro, dahil nakita niya nga din yung potential na gano'n, kaya ginagawa. Marami na rin po yung gano'n na ako naman po, okay lang po kung ikaw ay credible enough katulad ni Billy Graham bilang evangelist. Mm. Yun po, credible. Meron pang ibang mga pastor sa ibang bansa. Credible Yes po po. sila kasi Oh. yun po yung talaga ministry nila. Pero kung dahil nga't nakitaan lang ng potential na, yun nga, yun yung parang isang red flag. So, dito po, babagsak na kahit ikiniimbitahan ng iba't ibang iglesia, importante pa rin na humawak ka pa rin ng isang iglesia na may tuturing na ikaw yung yung tunay na under Mm. shepherd. Oo nga, Yun oo po. nga. Oo. Meron din tayong ganyan sa CBAP, no, Brother Carl. Meron din tayong ganyan, no? Siyempre, ayoko na magbanggit ng mga pangalan na naglilibot lang, no? Nag-around the world, no? The term lang yon. Kaya yung sariling local church napapabayaan. So, yun yung ah yan ang dahilan kaya dapat mayroong mga elder ang local church. No? Ang ibig sabihin ko niyan, kahit walang pastor, nakakapag-operate, nakakapag-function well ang isang local church dahil hindi dependent do sa pastor. Okay. Yung kabilang banda naman diyan na negatibo is dahil meron na silang elder sa local church na yon, hindi na sila nangangailangan ng pastor. So again, ang real question pa rin doon, sino yung nagfi-feed sa elder nila? Di ba? So, andun yung lahat tayo kailangan natin ng encouragement at saka yung mas malalim na magbibigay sa atin ng payo. So, ganun talaga yung reality of life. Hindi natin alam lahat. No? Pero yung kagaya ng sinabi ni Brother Carl, nagkakalat ng basura yon, no? Nagkakalat ng basura. At hindi kagaya ng nagagawa ng mentoring, di ba? Pag mentoring, na-i-strengthen mo yung nagkakaroon ng discernment, no? By mentoring, nagkakaroon ng discernment, yung distinguishing ng good or evil, parang yung bunga na pinagbabawal do sa tree of life, no? No, tree of the knowledge of good and evil. So, ganun to. Ganun yung natin, ganun yung sabihin natin. Yung disadvantage ng yung itinerant na pastor. Pero, hindi natin minamasama lahat. Meron talagang ganoon. At pwede nating masasabi, yung gift niya, meron siyang shepherding pero mahina. Mas strong siya sa teaching, sa discipleship, sa pagpapatawag ng mga evangelistic na conferences, di ba? So ano 'yun, yung kaloob ng Diyos, 'yun ang nagiging reason sa kanya kaya hindi siya yung parang dahil wala lang magawa, no? Hindi mo ganun. So, may isa pa po. Oh, kahit dalawa pa, Pastor Rigor. Sige, o dalawa. Yung pong, meron kasi akong alam na isang malaking church na ang kanilang pagpili ng elder by election ng congregation. Pero yung pong qualification, ini-screen naman ng mga nandoon ng elders saka yung mga pastors. Tapos meron din po silang terms of yung tawag natin doon yung term ng nila kung hanggang kailan sila pwede maging elder. Opo, may term. Sige. Yeah, maganda naman. Tenure ba parang gano'n. Yes, So yun po, kaya kasi kanina nabanggit nyo na sabi nga rin din ni Pastor John na pang lifetime na. Kasi may times na sobrang natanda siyempre, hindi po ba kailangan pang natin yon ipagpahinga. Kasi meron ganong church na naglagay sila ng kung kaya pa, dahil sa physically kaya pa, able pa, so ini-extend nila yung term hanggang yes. Opo. Pero yung iba, pagka hindi na talaga kaya, minsan 65, tinitignan din nila yung capacity rin. Ang ginagamit nilang dahilan para may spend yung time niya more sa family.
Yeah, meron po akong ganong alam na church Opo. na sa SIPAC. Opo. Opo. So anong tingin niyo doon? Kasi kanina pinabanggit natin na kung appointed by the pastor. Pero yun nga, sa kanila ine-elect pero ini-screen maigi bago sila i-present sa Mm. congregation para magboto. Yun Opo. po, ano po ang tingin niyo? Oh, ang observation ko doon, maring nasimula na sila ng ganoon. Nasimulan na ng election yung procedure nila. Number 2, Mm. pwede yung dahil nasimulan ng gano'n, nakapag-establish na sila ng bylaws. So sila ay Medyo malaki sumusunod nga sa dito. bylaws. Oo. Nawala na dun yung room ng appointing. No? Mm. At syempre dahil meron na establish ng gano'n, medyo mahirap ng basagin yon. Kahit nga sa amendment no? Kahit sa amendment mahirap nang basagin yung yung usapin pag na-establish na merong election. Kaya nga pinagpe-pray talaga yung mga decision making na gano'n. Now, babalik pa rin siguro tayo sa autonomy. Nandiyan naman yung Bible I mean, yung 1 Timothy 3 at kung nakikita nila na malapit naman, no? Hindi perfect na match dun sa 1 Timothy 3, pero nakikita naman nilang malapit dun sa mga props na nakalagay doon. Kasi wala pa rin naman ako nakikitang masama doon. At hindi naman cast in stone, no? Yung sinasabi na pag elders ay dapat appointed. Hindi rin naman siya cast in stone. Pero kailangan i-consider natin na pwedeng yung voluntary, no, yung tao mismo magsasabi na at mahalaga yun kasi yung tao meron siyang willingness, no. Mahirap walang willingness kasi walang time. So elder nga, nadadamay naman din yung local church. Thank you, Pastor. Thank you. May tanong ng Pastor John, no? Dapat ba po bang may head elder and resident elder po ang head or isa sa elders? Depende pa rin yan sa composition. Kung nakikita nila yung pangangailangan na ang term lang naman ito parang kagaya rin ng senior pastor, assistant pastor at saka associate pastor. Pinalitan lang ng pangalan, head elder, right, di ba? So ang maliwanag noon, nadidistribute yung yung tungkulin, nadidistribute. So, di ba, merong teaching elder, merong leading elder. Doon sa leading elder, ano yung scope ng ministry na kanya dapat pagtuunan ng pansin, kunyari ng membership, di ba? So, maganda yun. Na nadadalaw, di ba? Na aabot yung benevolence, so makita natin na namimit po itong areas na to. Tapos, siya ang pwedeng siya yung in charge sa pagdi-disciple ng mga deacon. So, pwede rin pong ganoon. Para po nadidistribute yung tungkulin ng mga elders na ito. Okay? So, thank you po. Dito na po tayo magtatapos. Salamat po sa napakayaman na na sharing, no? At nawa yung pinasa ko yung Elder Development Program na nakalagay po doon sa chat. Tingnan po natin 'yon. Paano natin lalo na sa maging maingat tayo sa pagpili ng leaders, no? At kailangan yung mga leaders, yung lalo na sa aspect ng mga deacons, naintindihan nila bakit sila nag-e-exist doon, di ba? Is to serve and assist the pastor para sa local church, no? Okay? So again, thank you, no, mga kuya, no? Pati si Pastor Jordan, no? Thank you. Good night po sa atin. Salamat po sa inyong participation. No? Next meeting po ulit sa Monday, no? Kita-kita po tayo Monday.